po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Dayan Macy Lanzaderas at para sa gawain ito ay tatalakayin ko ang tamang artikulasyon ng mga titik. Ang artikulasyon ay tumutukoy sa wastong pagbigkas ng mga tunog gamit ang iba't ibang bahagi ng bibig tulad ng labi, ngipin, gilagid, ngalangala at lalamunan. Sa video na ito, ipapakita ko ang 5 uri ng artikulasyon at magbibigay ako ng tig-3 halimbawa ng salita sa bawat isa. Una ay ang panlabi. Ang mga titik na panlabi ay binibigkas gamit ang ating mga labi. Nagdidikit o nagkakalapit ang mga dalawang labi upang mabuo ang isang tunog. Ang mga halimbawa nito ay ang titik na B o bata, bata. Titik na P o papel, papel. Titik na o mama, mama. Sa mga salitang bata, papel at mama, mapapansin na ginagamit natin ang dalawang labi sa pagbigkas sa mga tunog. Pangalawang uri ay ang pangipin. Ang mga titik na pangipin ay binibigkas sa pamamagitan ng ating pagdikit ng dila at ang ating mga ngipin. Ang mga halimbawa nito ay ang tunog ng D o daan, daan. Titik na T o tasa, tasa. Titik na L o lupa, lupa. Sa mga salitang daan, tasa at lupa, ang dila ay dumidikit o lumalapit sa ating mga ngipin upang mabuo ang tamang tunog ng mga salita. Ang pangatlong uri ay ang panggilagid. Ang mga titik na panggilagid ay binibigkas kapag ang dila ay dumidikit sa ating gilagid o sa bahaging nasa likod ng ating ngipin. Ang mga halimbawa nito ay ang titik na N o nara, nara. Titik na S o saging, saging. Titik na R o rosas, rosas. Sa mga salitang nara, saging at rosas, ginagamit ang gilagid sa pagbuo ng tunog ng mga salita. Ang pang-apat na uri ay ang pangalangala. Ang mga titik na pangalangala ay binibigkas kapag ang mga gitnang bahagi ng dila ay lumalapit sa ating ngalangala. Ang mga halimbawa nito ay ang titik na Y o yellow, yellow. Titik na T o chinelas, chinelas. Titik na D o diaryo, diaryo. Sa mga salitang yellow, chinelas at diaryo, ang gitnang bahagi ng dila ay lumalapit sa ngalangala upang mabuo ng malinaw ang tunog ng isang salita. Ang panghuling uri naman ay ang panlalamunan. Ang mga titik na panlalamunan ay binibigkas mula sa ating lalamunan o sa bahaging pinanggagalingan ng hangin at tunog ng mga salita. Ang mga halimbawa nito ay ang titik na H o hari, hari. Hangin, hangin o kahoy, kahoy. Sa mga salitang hari, hangin at kahoy, ang tunog ay nagmumula sa ating lalamunan. At iyon ang 5 uri ng tamang artikulasyon ng mga titik. Sa kabuuan, mahalaga ang tamang artikulasyon upang maging malinaw at maayos ang ating pagsasalita. Natutuhan natin na ang bawat titik ay may iba't ibang bahagi ng bibig na ginagamit sa pagbigkas tulad ng labi, ngipin, gilagid, ngalangala at lalamunan. Sa pamamagitan ng wastong artikulasyon, mas nagiging malinaw at epektibo ang ating komunikasyon at pagbigkas ng mga salita. At yun lamang po ang aking video na sana ay meron kayong natutunan at yun lamang po. Maraming salamat. Paalam!